Hindi pa man tapos ang pananalasa ng bagyong Nika, may dalawang iba pang bagyo ang binabantayan sa Pacific Ocean. Una, ang tropical depression na huling namataan 1,515 kilometers silangan ng Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Umaga bukas, posibleng nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing tropical depression. Papangalanan niya ng bagyong Ophel na posibleng maglandfall sa may northern o kaya'y Central Luzon sa darating na gabi ng Huwebes o umaga ng Biyernes. Hindi rin po inaalis ang posibilidad na pumasok sa PAR ang tropical storm na may international name na Manhi. Huling namataan yan, mahigit 3,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Kung papasok man po sa PAR, tatawagin ang nasabing tropical storm sa local name na Pepito. Nagbuga ng hanggang 800 metrong taas na volcanic plume ang Bulkang Kanlaon. Nakunan pa ng video ng Phoebox ang makapal na usok na may kasamang abo na ibinuga ng bulkan kahapon ng umaga. Patimog silangan ang direksyon ng usok kaya posible ang ashfall sa bandang Kanlaon Negros Oriental. Nagbuga rin ng higit 3,000 tonelada ng asupre ang bulkan sa nakalipas na 24 oras. May naitala ring 25 pagyanig sa bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Posibleng itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon kung titindi pa ang mga aktibidad nito. Patay sa pamamaril ang isang e-bike driver sa Silay Negros Occidental. Galing daw sa paghatid sa kanyang anak ang biktima ng barilin ng riding in tandem. Kasama ng biktima ang kanyang asawa na hindi naman tinarget ng mga salarin. May persons of interest na ang pulisya matapos makunan ng CCTV ang riding in tandem. Aalamin kung sino ang may-ari ng motorsiklo. Sa mga kapusong naghahanda na ng kanilang budget para sa Noche Buena, bahagyang nagtaas presyo ang ilan sa mga yan. Kabilang sa mga nagmahal sa monitoring ng Philippine Statistics Authority mula September hanggang October ang sweet ham, fruit cocktail, processed cheese, mayonnaise at spaghetti sauce. Kumpara yan sa PSA data noong October 2023. Inaasahang magkakaroon pa ng adjustment sa presyo habang papalapit ang Pasko. Inaasahan namang maglalabas ng Noche Buena Price Guide ang Department of Trade and Industry para maging gabay ng mga mamimili. Kung kasama po kayo sa mga biglang nawala ng pera sa e-wallet, payo po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na magsumbong sa kanilang hotline. Sabi naman ng GCash na ibalik na sa mga apektadong user ang kanilang pera. Ang paliwanag nila sa nangyari sa balitang hatid ni Jonathan Andal. GCash, baka naman may magawa kayo na simot po yung pera namin. Matapos ireklamo ang pagkawala ng pera sa GCash, sinabi ng kapuso actress comedian na si Pokwang na naibalik na sa kanya ang 85,000 pesos na nalimas sa kanyang GCash account. Nabalik na rin ang nawalang 10,000 pesos ni Princess, pero si Rolando na nawalan ng 90,000 pesos, 86,000 pesos pa lang daw ang naibabalik. Kulang pa umano ng 4,000 pesos. Sabi ng GCash na kumpleto na nila ang wallet adjustment o pagbalik ng nawalang pera sa mga apektadong user nila. Tiniyak nilang ligtas ang accounts ng kanilang customers at prioridad nila ang account security. Pagbubutihin pa raw nila ang kanilang sistema para maiwasang maulit ang insidente. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad para imbestigahan ang insidente. Ang paliwanag ng GCash, nagkaroon ng errors sa isinagawa nilang system reconciliation process. Sabi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, hawak na nila ang mga numerong pinadalhan ng mga nawalang pera at inaalam na kung kanino nakarehistro. Yung mga numero na iparating sa amin, karamihan ay offline. Ang inaantay namin ay confirmation from the telco na yung numbers na yun ay active at merong registered name. Nakikipag-ugnayan din daw ang CICC sa National Telecommunications Commission kung paano matutulungan ang mga biktima. Hinimok din ng CICC ang publiko na magsumbong sa hotline ng Interagency Response Center no 1326. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, ikwinento ng isang mangingisda na taga-Palawan po ang dinanas nilang harassment sa China Coast Guard sa may Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Amel Lepalam,
kasama po niya ang iba pang mangingisda nang harangin sila ng CCG noong pong October 12. Sa kuha niyang video, 2 speedboat ng CCG ang dumikit sa kanilang bangka at ilang beses daw silang binangga. Bago pa man raw yan, sinilaw at sinahan sila ng mga CCG vessel na nakabantay sa di kalayuan. 15 barko raw ng China ang humarang sa kanila roon. Dahil daw sa takot, umatras na lamang ang kanilang grupo. Apila ni Arnel, sana makapangisda sila ng malaya sa Sabina Shoal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng AFP Western Command na nagbabantay sa West Philippine Sea kaugnay ng insidente. Itinanggi ng ni-raid na Business Process Outsourcing o BPO company sa Bagak, Bataan na isa silang pogo at nagpapatakbo umano ng mga scam. Git ng Central 1 Bataan, hindi totoo ang aligasyon ng nirelieve na Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson na si Winston Casio na sangkot sila sa labor trafficking, online scams at illegal online gambling. Ayon sa abogado ng Central 1 Bataan, magsasampa ngayong araw ng reklamong slander by deed ang empleyadong sinampal ni Casio sa gitna ng raid noong October 31st. Posible rin siyang magreklamo ng physical injury laban sa isa pang tauhan ng PAOK na sinuntok din daw siya. Maghahain naman bukas ng mosyon na ang BPO sa Bulacan Regional Trial Court para ipawalang bisa ang search warrant na batayan ng PAOK para ipatupad ang raid. Sinisika pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng PAOK kaugnay sa mga isasampang reklamo. Si Casio naman, dati nang humingi ng tawad para sa pananampal niya. Nagawa lamang daw niya ang pananampal matapos bastusin ng tauhan ng BPO ang isang taga-PAOK. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang empleyado ng Dasmariñas City Hall sa Cavite matapos mahulihan ng iligal na droga. Naaresto ang sospek matapos magsagawa ng bypass operation ng mga pulis sa barangay Salitran 2. Nasabad sa kanya ang 10 gramo ng hinihinalang shabu, buy-bust money at isang cellphone. Umamin ang sospek sa pagbebenta ng shabu. Kwento niya nasa 6 na buwan niya ng sideline ang pagbebenta ng droga at lingguhan siya kung kumuha ng supply mula sa isang source. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Certified romantic at sentimentals talaga ang mga Pinoy. Kaya maging ang Christmas decorations na mahigit dekada na ang tanda, ginagamit pa rin daw ng ilan sa atin. Balitang hatid ni Nico Wahe. Ang lakas makasenti ng Christmas song na yan, ano? Napapa-throwback tuloy sa mga alaala ng Pasko. Sobrang saya ko pag ganun, pag tuwing Pasko. Nakakain ko yung paborito kong pagkain, luto ng nanay ko. Susurpresahin ka na ng mga magulang. Magkakasama sa isang lamesa, na magkakain lang tayo. Si Teacher Paulo sa sobrang pagkasenti, karamihan sa Christmas decors niya since 2008 pa. At tuwing nilalabas ang mga ito, nananariwa ang mga hindi niya malilimutang alaala bilang guro. Yung sentimental value at saka yung happiness na nakukuha nakukuha ng mga bata, parang naibabalik ng mga decorations na to. Kahit sa kanyang family home, ginagamit pa rin ang mga palamuti noong bata pa siya. Sineset up pa rin namin kasi para manariwa yung saya. Kasi yun lang, yung kapaskuhan ang magbabalik sa amin ng mga magagandang alaala kasama ng nanay namin. Ayon sa isang sociologist, pwede raw tawaging ritual ang ganitong pag-uugali ng mga Pinoy na isa raw sa mga lahi na napaka-romantiko at sentimental. Dahil ginawa siya last year, gagawin uli this year sa same time ginagawa, same occasion, tapos the same objects ang ginagamit. Isa yon, nakadahilanan. So may attachment talaga doon sa mga bagay na yon. Bukod sa alaalang kaakibat ng bawat dekorasyon, tipid din ito dahil hindi na kailangang bumili palagi ng bago. Pero ano pa man ang dahilan, ang sigurado, nasa puso talaga ng mga Pinoy ang diwa ng Pasko. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News.